magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mahinang na pastulan at inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binigyan niya ako niyang bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin. Doon ako'y naakay. Kahit na ang dahil tumanak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may andando lang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati ng sagot ay iyong pinaapaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sakit at aglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at mananahan. Kahit na ang dahil tumalas sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit na ang dahil tumataas sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, isang mapagpalang umaga po. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili, hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipa at kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, hinihiling po namin na i-bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilugog mo wala sa taruktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na espiritu, lalong-lalo na espiritu ng karunungan, upang anuman po ang aming sasabihin na ayon po lamang sa iyong kalooban.
Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Amen. Ama, hiniling po namin ay ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito'y sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng paghamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesucristo, kaisa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ama, awitan ka po namin, awitin panlangit. It's my heart, O God. It's my heart, O God. Make it ever true. Takes my heart, O God. May I be like you. It's my heart. Takes my heart, O God. Make it ever true. Takes my heart, O God. May I be like you. You are the Father. You are the Father. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. 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 Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na po tayo sa ating Ebanghelyo. Pagkaloob po natin sa ating kapatid sister Paris. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Nawa ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon sa aklat ni San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mateo 15, verses 29 to 37. Ganito po ang sinasabi.
Maraming pinagaling si Jesus. Pagalis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman na napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Ang pagpapakain sa 4,000. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahapag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayon, kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito?" "Ilan ang tinapay niyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po at mayroon pang ilang maliliit na isda," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusugan lahat at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang magpapalang umaga po sa Diyos sa buhay, sa ating mahal na Birhen, sa kabanal-banalang Espiritu Santo na gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng narito sa office, naka-enter. Amen. Kahit po wala ma-enter, magandang umaga pa rin po sa kanila. Sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, sa live stream viewers, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat yan. Nawa, pagpalahin tayo ng buong may kapal at naway lagi tayo nasa mabuting kalusugan. Amen po. At tunay nga po ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Maraming pinagaling si Jesus at ang pagpapakain sa 4,000. Nawa, tayo ay isa sa mga pinagaling na rin ng ating Panginoon sa ating mga kasakitang pang-piskal, kasakitang pang-spiritual, emotional, at pang-pinansyal. Amen po. Amen. Maraming klase ng kasakitan. Amen po. Maraming pinagaling ang ating Panginoon at pagkatsya Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Siya ang ating the great provider, the great physician. Amen po. Amen. At nga po, yung mga pilay, lumpo, no? Bulag, pipi, at marami pang ibang may sakit. Pinagaling ng ating Panginoon. Yun po ay sa pananalig natin, kahit hindi man natin siya nakikita, kung malakas po ang ating faith, alam natin na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari po sa atin kung ano man yung hinihingi natin sa ating Panginoon. Kung hindi tayo ng kagalingan, magaganap yan sa bawat sa atin. Pero ang kailangan po kasi, hingi muna ng tawad. Kasi po lahat naman tayo makasalanan, walang isa man ang matuwid, lahat tayo ay nagkasala. Kaya bago tayo hingi ng anuman kay Lord, kagalingan man yan, sa kasagutan sa mga problema, no? Hingi muna po tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasalang nagagawa natin. Oras-oras, minuto, nagkakasala tayo. Amen. Isang takot na alabog, mahina. Kaya madaling magkasala, madaling matukso. Tukso sa mga kapaligiran, tukso sa masamang pag-iisip, sa mga binibigas natin sa ating bibig, yung mga lumalabas na hindi kalugod-lugod, na hindi dapat sinasabi natin, nagkakasala tayo kay Lord. Lalong-lalo na po sa ating mga ginagawa, na kahit to'y hindi alam ng ating kakilala o kaibigan o kung sino man, pero kay Lord lahat tayo hayag at lantad sa kanyang paningin. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin.
at sa Kanya tayo magsusulit sa takdang panahon. Amen po. Amen. Palakpakan po Amen. natin. At ang pagpapakain po sa 4,000, imagine mo sa 7 isda lang at ilang 7 tinapay at ilang maliliit na isda lamang po, no? Nagkasya sa 4,000. Kung iisipin mo, napaka-imposible. Pero kay Lord walang imposible. Lahat ay posible. Amen Amen. po? Amen. Makapangyarihan siya. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kahit yan nga, kakagurampot lang yan. Pag yan ay pinamahagi na. Tapos sumobra pa ng ilang 7 kain. No? Amen po? Sumobra pa. Pero pa yung mga bata at babae na mga nasa doon sa ano na yun, sa tumpok na yun ng mga tao na 3 araw na kasama ng ating Panginoon, nakikinig sa kanyang mga pangangaral at nagpapagaling sa mga kasakitan. Amen po. Kaya si Lord nahabag sa kanila, 3 araw na silang kasama, kaya sabi niya, hindi ko naman pwedeng pauwiin ito, baka sila mahilo sa gutom pag sila'y umuwi pa. Kaya nagtanong ang ating Panginoon, ilan ba yung tinapay niyo yan at nililiit na isda. Amen po. Bago siya nagpamigay nito, nagpasalamat muna siya sa Diyos at binless yung kanyang hawak na tinapay at ilang mga maliliit na isda. Amen po. Amen. Tunay nga po, no, napaka-imposible talaga. Pero kay Lord, walang imposible. Lahat posible, walang hindi mapangyayari ang ating Panginoon. Amen. Sa pananalig at pananampalataya natin, kailangan lang po talaga namang idadalangin natin kay Lord yan. Kasi, Lord, bigyan mo ako ng yung talagang tunay at tapat na puso na naglilingkod sa'yo. Bigyan mo ako ng isang malinis na puso. Nawa, kung ano man yung mga nagawa kong pagkukulang at pagkakasala noong panahon na wala pa ako sa iyo. Hindi ko pa narinig yung mga buhay mong salita. Wala pa ako sa katotohanan na ako isang tunay na makasalanan. Isusuko lahat natin yan kay Lord. Amen po. Kasi nung unang panahon, hindi pa natin alam yung mga ganitong gawain. Wala pa tayong alam. Wala pa tayong karunungan tungkol sa mga salita ng Diyos. Amen po. At minsan, ang mga salita ng ating Panginoon, matalinghaga. Kaya hihingi tayo ng karunungan sa Panginoon upang maunawaan po natin yung mga ibig ipahiwagay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi po, minsan, matalinghaga, hindi natin masyado maintindihan o mabigyan ng pananaw kung ano man yung ibig pahiwatig ng ating Panginoon. Kaya ihingi natin kay Lord yan. Sa Kanya man naman ang nanggagaling, nagmumula ang lahat ng bagay. Kaya bago tayo magbasa ng mga buhay na salita, Lord, kayo na po ang bahala. Hindi man po ako karapat-dapat na magbasa ng mga buhay mong salita. Subalit bilang pagtugon, pagsunod sa iyong misyon na iniatang sa aking balikat, tulungan mo po ako na maipahayag ko ng maayos at matanggap ng mga nakikinig na ang mga buhay mong salita ay sadyang napaka-makapangyarihan. Amen po. Dito tayo sa salita ng Diyos, bumukuha ng karunungan panlangit, no? Na kailanman hindi makukuha ng kahit sino sa atin. Sabi nga, mag-impok ka ng mga kayamanan panlangit, at dahil ito, pag tayo binawian na ng hiram nating buhay ng ating Panginoon, madadala natin yan hanggang sa kalangitan. Amen po. Hindi kamukha ng karunungan pansanlibutan, sabi nga ni Lord, huwag kayong manangan sa inyong sariling kalakasan, sa inyong karunungan. Ang karunungan ng pansanlibutan ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Amen po. Kaya tuloy nga po na wala sino man ang dapat magmalaki. Siya man ang pinakamarunong. Marunong man siya sa kanilang pag-eskwela, pero pag pinaghawak mo ng mga buhay na salita ng ating Panginoon, hindi sila makapagbigay ng pananawa, no? Amen po, ng insight sa salita ng Diyos. Kasi po, talagang malayo pa ang kanilang pag-iisip at puso para sa ating Panginoon. Amen po. Kasi ang alam po nila, karunungan pansanlibutan. Kaya sa paningin ng ating Panginoon, yan ay kamangmangan. Amen po. Ito po ang tunay na karunungan na sadyang pinagkaloob sa bawat sa atin ang karunungan dito na dapat po natin ingatan, pagyamanin sa bawat sa atin
sisarga ng sarili natin, wala tayong alam, wala tayong karunungan, umaasa lang tayo sa ating Panginoon. Hihingi lang tayo lagi sa ating Panginoon ng mga gabay niya at patnubay sa bawat sasabihin natin, sa bawat ipapaliwanag natin sa mga buhay na salita, sa kanya manggagaling. Gagamitin lang niya tayong instrumento, ang ating mga labi at ang ating mga tila. Amen po. Siya ang ating itataas, hindi ang ating mga sarili. Amen po. Kaya nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Ano mang kasakitan niya, no? Kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang patuloy na pangangaral. Noong unang panahon, nangangaral siya sa kanyang mga sa bawat bayan-bayan, sa kanyang mga alagad, personal siyang nangangaral. Subalit sa panahon natin ngayon, nangangaral siya sa pamamagitan ng mga buhay na salita ng ating Panginoon sa Holy Bible po. Amen po. Patuloy siya nagpapagaling, patuloy siya nangangaral sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Amen po. Tunay nga po talagang ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling, hindi siya marunong magkait sa bawat sa atin na humihingi ng tawad. Nakalahad ang dalawang kamay niya, nakabukas ang kanyang puso upang tayo patawarin. Amen po. Kung nakikita talaga ni Lord, batid na batid, alam na alam ng Diyos yan kung tayo tapat at talagang nagpipilit, nagsisikap na magbago. Amen po. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Kailangan lang po talaga isusuko natin, isusurrender natin ang lahat ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Hindi man po 100% kasi wala talagang makakapagbigay nito sa ating Panginoon ng 100%. Kasi po, hanggang nakatungtong ang ating paa sa lupa, patuloy po tayo nagkakasala. Amen po. Pero iba na po ang pagkatao natin ngayon na hindi pa sa pagmamalaki, sa gabay at patnubay ng ating Panginoon. Iba na po ang ating pagkatao sa ngayon kasi po na napakinggan na natin ang mga buhay na salita ng ating Panginoon. Nawa, sa napakinggan natin ito, patuloy natin isang puso, isang buhay, at ipangaral sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa, na tunay na nga po na ang ibig ng Panginoon, makapag-akit tayo ng mga buhay na kaluluwa, na kanyang kinauuhawan, kasi talagang gagamitin tayo ng ating Panginoon. Tayo ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa. Di ba po? Tayo ang kanyang mga sanga. Siya ang ating Panginoon, ang puno na pinanggagalingan ng lahat-lahat ng mga pagpapala sa ating buhay. Amen po. Tunay nga po na napakadakila ng ating Panginoon. Hindi man tayo mag-ibuka. Ibigkasin sa ating labi, alam na ng Diyos ang ating mga pangailangan sa araw-araw. Amen po. Siya po ang lahat ang magpuprovide ng lahat-lahat. Amen po. Kung ano man po yung makabubuti para sa atin. Pag alam niyang mga sasama, hindi yan ipagkakaloob ni Lord sa atin. Kung humingi tayo ng kayamanan, alam ni Lord yan na makasasama sa atin, hindi ipagkakaloob ng ating Panginoon. Amen po. Kasi hindi po tayo pwede maglingkod sa dalawang kayamanan at dalawang ang kayamanan o ang Diyos. Amen po. Kailangan po isa lang ating paglilingkuran. Kasi isa hamakin, isa paglilingkuran mo, isa magiging ka sa paglilingkod. Kasi hindi pwede pagsabayin ang kayamanan at ang Diyos. Amen po. Isa po kamumuhian, isa ay paglilingkuran niya ng tapat. Kaya kung tayo ay nasa ganito ng estado, patuloy lang po tayong humingi ng gabay sa ating Panginoon, magpakapit sa Kanya. Sa Kanya tayo magpapakapit, hindi tayo kakapit sa Panginoon kasi madali lang po tayong makakabitiw. Kasi tayo isang makasalanan lang, isang takot na alabok, madaling nagkakasala. Hihilan tayo sa Kanya lagi ng gabay at patnubay niya sa araw-araw nating pamumuhay. Sa pagising pa lang sa umaga, salamat na kay Lord, nagising tayo, may hirang na buhay, nadugtong, nagmumula sa Kanya. Amen po. Tunay nga po talagang napakabuti ni Lord. Nawa, sa patuloy natin pakikinig sa Kanyang mga buhay na salita, tayo ay tunay na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen po. Kasi talagang wala naman po tayo ibang maasahan kundi ang ating Panginoon. Sa tao, pwede tayong humingi ng tulong. Pero
may hangganan. Pero kay Lord, walang hanggan ang kanyang pag-ibig, walang hanggan ang kanyang pagtulong sa bawat isa sa atin. Amen po. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Nawa, sa patuloy nating paglilingkod, tuloy-tuloy lang po tayo. Kay Lord tayo naglilingkod, hindi sa tao. Amen po. At nakatitiyak naman ang bawat isa sa ating winika ng Panginoon. Isa lang ang maglingkod sa sambahayanan, 3 hanggang 4 na saling lahi ang kanyang pagpapala. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagpapalin niya. Kaya wala tayo rito sa mundong ibabaw, yung mga apo natin, pinagpapala pa rin ni Lord. Ganyan siya. Pangako niya yan. Ang tao, pag nangako, napapako. Pero si Lord, pag nangako, talagang sinutupad niya yan. Walang hindi niya pwedeng makaya magawin. Lahat magagawa niya para sa atin. Talagang ang Panginoon gusto niya talaga kung paano tayo lumalapit, kung paano tayo nagpipilit at sisika, no? Nang magpakabanal. Sadyang mahirap, pero yun po ang kailangan natin gawin. Dapat natin sa buhay, ang mga buhay niya salita, nawa, sa paglilingkod natin, tuloy-tuloy lang po tayo. Hanggang may hirang na buhay, may hirang na kalakasan ng ating mga paa na makapunta sa kanya mga banal na gawain. Tuloy-tuloy lang po ang bawat sa atin. Yung lamang po at isang magandang araw ulit sa ating lahat. Ngayon po datako na po tayo sa mensahe na pinagkaloob ng ating Panginoon. Sa paglibig ng Diyos, pagkaloob po natin sa ating kapatid, Sister Josie Alamani. Thank you, Sister. Puritin natin ng Holy Spirit. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Lord, isang mapagpalang umaga sa iyo, Panginoon Jesus. Sa amang nasa langit, sa mahal na Birhen Maria, at sa kabanal-banalang Espiritu Santo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lord, narito ako ngayon sa iyong harapan. Tulungan mo ko, Lord, sa oras na ito. Tunay nga po, Panginoon, wala akong alam. Mangmang ako, Panginoon. Wala akong pinag-aralan. Kaya Lord, ikaw ang magsasalita sa kalagitnaan ito. Kasangkapan mo lamang ako, Panginoon. I-bless mo ako, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Lord. Para may sabi ko sa kanila, may ipahayag ko ang mga salita mo, banal, Panginoon. Dahil tunay nga po, Panginoon, ikaw makapangyarihan sa lahat ng dakilang Diyos namin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo ako sa oras na ito, magpahayag mga banal mong salita. Dahil pag ako lamang, Lord, wala akong alam. Pero ikaw, narito ka ngayon sa oras na ito, Panginoon. Ginagabayan mo kami, Panginoon. At ikaw ang magsasalita sa kalagitnaan ito. Kaya maraming salamat, Panginoon. Na hindi mo kami pinababayaan. Kung ano man ang kasalanan ko, Lord, linisin mo ang puso ko, Panginoon. Para mailabas ko sa aking mga bibig ang kaaya-aya mga salita ko, Panginoon. Makasalanan din ko ako, Lord. Maraming pagkukulang at pagkakasala.
Kaya Lord, hinihiling ko sa iba, Panginoon, ang kapatawaran. Ang kapatawaran ay gagawin mo sa akin sa oras na ito, Panginoon. Para may pahayag ko ng maayos ang mga banal mong salita. Gabay at patnubay yung Panginoon ang kailangan ko sa oras nito. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa biyaya na pinagkal mo sa amin lahat, Panginoon, nakarating kami sa gawain nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kapalaran sa unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggang dalawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kapalaran sa unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggang dalawa. Sa nagkakaisang tingin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalaran sa unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggang dalawa. Sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang umaga sa atin lahat na narito ngayon sa office at isang mapagpalang umaga sa mga nanonood dyan sa pagsusubaybay nila sa mga gawain ito natin. Isang mapagpalang umaga sa ating spiritual director na si Father Melvin Castro, ang ating butihing pari. Kay Luz Clavio na at si Corazon Suklad ng Baguio City. Good morning, sister. Kay Sister Nitz Pasikula ng Tugigaraw Chapter. Yan. Peter Junior Arnaiz ng Iligan City. Maayong buntag kaninyong tanan. Kay Jaime Abasolo ng Junior ng Ali Northern Samar. Maupay nga aga, bugto ko sa pananampalataya. Si Maria Amle ng Tacloban City. Maupay nga aga sa iyo, kapatid. Helen San Andres ng Canada. Maray ng Banggi sa imo, kapatid. Kay Sister Marilyn Custodio ng Batangas City. Good morning, sister. Sa ating cluster nito, sa San Mateo Montalban Cluster, Cavite Cluster, Manila and St. Joseph Cluster. Good morning, mga kapatid ko sa pananampalataya. Sa ating kapatid na hindi talaga ito, namimiss natin itong mga taong ito, no? At hindi siya nakakalimot sumbaybay sa atin. Mayap na abaki kayo, Esther Pinida Acosta ng Karamian, Tarlac. Balibagong Group 1 and 2, Tarlac, mayap na abaki kayo, mga kapatid. Santa Rita, Capas, Dolores, Manga, Mapalasyaw, Tarlac. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pusorobyo ng Pangasinan, Dakilti Pagyamanak, kapatid. Laguna Group, Iloilo City Group. Magandang umaga po sa inyo. Katarman Northern Samar, malapit lang po ako dyan. Maupay nga aga sa inyong katanan. Bye-bye Liti. Libon Albay kay Johnny Ramirez Rasilis. Magandang umaga po sa iyo. Katbalugan at Kalbayog Samar, magandang umaga po. Masbate City. Yung mga kapatid natin sa Santa Misa na nagagandahan, magandang umaga mga taga Santa Misa Group. Pampanga, good morning po. Ilocos Norte, Payatas Group, good morning mga sister. Sawata Antagi Group, yan, kila Sister Iris naman ito.
saka kay Sister Marilyn. Yan, good morning po sa inyo mga kapatid. Nga nawa lahat tayo ay nasa maayos na kalagayan. No? At isang mapagpalang umaga sa kanilang lahat, sa atin lahat dito sa gawain natin ito. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Na nawa ang ating pagising sa umaga ay nasa maayos. No? Kaya sabi nga, pag tayo po ay hindi nakagising ng maayos, malaking problema. Yan. Kaya tayo po ay manalig lamang tayo sa ating Panginoon. At siya lang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Diba? Dahil ang kalakasan na to, hindi ito nabibili. Ang kalakasan na to, ay ginagamit natin sa ating pananampalataya. Pag tayo po kasi walang pananampalataya, sorry ka na lang. Dahil tayo po pag minsan nagkakasakit, doon na lang tayo nakakaalala ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Di ba? Dapat wala pa man tayo sakit, manampalataya na tayo at magtiwala sa ating Panginoon. Di ba? Yung gospel na natin ngayon, di ba? Ang pagpapagaling at yung pagpapakain sa 5,000 kataong mga lalaki pa lang yun. Wala pa yung mga bata at mga babae. Kaya tayo po ay manalig sa ating Panginoon kung hanggang saan talaga tayo nananalig sa Kanya. Magtiwala tayo na siya ang ating provider. Every day, siya ang ating provider, wala na pong iba. Diba? At siya ang ating manggagamot. Diba? Nagpakain siya ng ilang tao. Tayo kaya, baka wala na, baka hindi na isang hibla ng kanin, ng bigas, baka hindi pa dumating sa buhay na. Diba? Kasi ang dami. Pero sabi nga, walang imposible sa ating Panginoon. Pag tayo ay naniwala, magtiwala, lahat ay bibigay ng ating Panginoon. Kaya tayo magtiwala lamang tayo sa Kanya. Dahil siya po ang magbibigay sa atin ng mga pang-araw-araw natin. Higit sa lahat yung mga katawan natin ito. Dahil sabi nga, pag tayo ay walang sakit, o may sakit man tayo, pero arthritis lang yan, sakit sa ulo, hindi gaya ng iba na nakaratay na. Tapos doon pa lang sila magkukumahog lumapit sa ating Panginoon. Late ka na. Pero sabi nga, walang late sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ibigay mo sa Kanyang tiwala mo ng 100% para ibigay din sa iyo ng Panginoon ang iyong mga kahilingan sa Kanya. Amen? Amen. Kaya nga po, yung ating topic ngayon, paano ang ating kaligtasan? Paano ba natin mahawakan na tayo ay makakaligtas sa mga sakuna, sa mga pagsubok sa buhay natin, o sa ano pa man yan, kasama ang ating mga mahal sa buhay, di ba? Nahirap kasi pag yung tayo po ay walang pananampalataya sa ating Panginoon, pagdating ng kaligtasan, paano tayo maliligtas kung tayo po ay walang tiwala sa ating Panginoon sa Kristo? Kaya nga, di ba? Yung pagpapakain ng 5,000 katao ng mga lalaki pa lang, nagtiwala sila, nagtiwala ang ating Panginoon na ibibigay ng Kanyang Amang nasa langit ang Kanyang kahilingan, sobra-sobra pa. Ay tayo po, di ba? Magtiwala tayo sa Kanya para ibalik sa atin ang ating Panginoon ng sobra-sobrang biyaya. Amen. Sobra naman talaga kasi pakarating natin dito, sobra na yan eh. Di ba? Kaya masaya tayo dahil nakasumpong tayo sa gawain ito. Bagamat tayo dati mga makasalanan. Diba? Yan po yung dapat natin isipin na makasalanan ka nga pero bumabawi ka naman. Kaya ang ating topic ang paano ang ating kaligtasan. Basahin natin dito sa Matthew 19:17. Sumagot si Jesus, bakit po ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Sundin mo lang lahat. Kung anong gusto ng Panginoon at ibibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ibibigay sa iyo ang kaligtasan natin lahat. Diba? Kasi kung hindi ka sumunod sa Kanya, paano ka magkamit nito? Hindi ka makakamit nito ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay walang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Dito naman pa sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat na nagkakasala ay walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw
makasalanan. Umasa ka ba nakakarating ka sa Panginoon Hesus? Umasa ka ba na doon ka sa malamig, hindi sa mainit? Diba? Hindi ka aasa dahil ikaw makasalanan. Pero kung ikaw magbabago, maaaring magkaroon ka ng pag-asa. Kaya tayo na alam natin na may kasalanan na tayo, hindi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Walang mawawala, di ba? At walang bayad ang paghingi natin ng sorry sa ating Panginoon. Lahat po ay tinatanggap niya yan. Basta tayo magbalik loob sa Kanya. Kaya nga dapat tayo ay magpasalamat pala ngayon. Dahil tayo para maabot natin ang ating kaluwalhatian ng sa langit. Maabot natin yung ano man. Ang sabi nga nila, di ba? Bakit ang mga tao gusto doon kay Lord talaga? Di ba? Siyempre doon, masarap kasama mo ang ating Panginoon. E kung napunta ka sa mainit na lugar, magdudusa ka habang buhay doon. Di ba? Kasi sabi nga sa kabilang buhay natin yun. Dito sa Roma 4:13, ipinangako ng Diyos kay Abraham at ang kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil na siya itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo rin, kaya rin natin magmana sa mundong ito. Basta magsunod tayo sa Kanya, sa lahat ng kautusan ng ating Panginoon. At ituring natin ang ating sarili, gawin natin ang ating sarili ng isang matuwid sa pamamagitan ng Kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil kung ikaw matuwid, tanggap ka ng ating Panginoon. Makakarating ka sa Kanyang kaharian. Pero kung ikaw hindi matuwid, paano ka makakarating doon? Sabi nga, di ba? Napakahirap pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Para daw isang karayo, napapasok isang kamilyo sa isang butas ng karayo. Ganon din tayo. Kaya nga tayo, mag-isip-isip tayo ng maayos ang ating mga gawain sa buhay. Di ba? Kung ano man ang mga balakid natin sa buhay, tanggalin na natin yan. Ano man yung mga nasa puso natin na mabibigat, dalahin. Ano man yung galit natin sa ating kapwa, tanggalin na natin yan. Para mawala na yan ng puwang sa buhay natin. Maging maayos tayo, maging magaan ang ating mga buhay. Di ba pag tayo po ay may kagalit, sa asawa natin, kapatid natin, sino pa man dyan, lalo na pag nakikita kayo araw-araw, ang bigat sa puso, ang bigat sa dibdib. Hindi ka lalo makatulog. No? Kaya tanggalin na natin yan. Sabi nga, magbagong buhay na tayo. Sabi dito sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At tayo na po ay nanampalataya na sa Kanya, magiging payapa ang buhay natin. Di ba? Magiging payapa ang ating buhay pag wala na yung mga bigat sa puso natin. Makaayos, makatulog na tayo ng mahimbing. Wala tayong iniisip paglabas natin, baka dumaan yung mga kaaway ko dyan sa labas, ha? Magkasalubong pa kami, in Jesus' name. Mahirap kasi. Pero sabi nga, kung tayo po ay may kaaway na ayaw tayong bigyan ng kapatawaran, kahit sino ang nagkasala sa inyo, dalawa. Basta tayo naghingi na ng kapatawaran, si Lord nang bahala sa kanya. Amen. Pag tayo nasa sa daanan, go! Gusto mo, banggain mo na lang. Diba? Pero sabi nga, si Lord ang bahala sa atin para yung buhay natin ay maging isang mapayapa. Amen. At tayo po ay maging payapa dahil nagnayan na tayo sa ating Panginoon. Kilalang-kilala na tayo ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, magiging kilala tayo. Huwag natin antayin na may panahon pa. Kaya umpisa na tayo lumapit ngayon. Huwag natin antayin na sasabihin ng Panginoon, hindi lang kita kilala. Sino ka ba? Diba? Baka masalan tayo ng pintuan ng ating Panginoon. Yan. Dapat tayo po ay magpakilala sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin natin everyday, sa pamamagitan ng gawa natin na maging maayos sa kapwa natin tao. Isa po yan sa pagpapakilala natin sa ating Panginoon, na tayo po ay lisanin na natin ang mga
ugali natin noon-noon pa. Tunay nga po talaga, ugali natin noon ay talagang sabihin man natin na hindi man kagandahan, pero mataray-taray naman, di ba? Kaya nga sabi ko nga ako minsan, sabi ko kahit ganito lang yung mukha ko, mataray talaga ako noon. Ay naamin ko yan, napakataray ko talaga. Kaya sabi nga, di ba, wala akong sinasanto kahit boss ka pa namin. Pero nung nakarating ako dito sa gawain na to, totoo talaga sinasabi ng Panginoon, unti-unti kanyang babayuhin. Kaya magtiwala tayo sa Kanya, siyang gagawa ng paraan. Sabi dito sa Roma 5:3-5, hindi lamang iyan ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating ipagtitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga naman ng pag-asa. At hindi tayo mabibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Ang kahirapan daw, ang pagtitis natin, ay nagbubunga ito ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng ikabubuti ng isang tao, ang pagkatao natin. Ang pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa at hindi mabibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa atin lahat. Sa puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Kaya, di ba, napakasarap na sabihin natin na tayo ay kilala ng ating Panginoon. Minsan tayo ay nasa kagipitan. Minsan mayroon tayong mga problema sa buhay. Pero, pag ikaw nanampalataya sa ating Panginoon, magtiyaga ka manampalataya sa Kanya. Para ito ay magbubunga na ikaayos ang pagkatao mo. Ikabubunga din ito ng pag-asa natin. Hindi tayo mabibigo sa paglapit natin sa ating Panginoon na ibubuhos ng ating Panginoon sa atin ang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakakaramdam ba kayo na minsan nananalangin ka, may nararamdaman ka sa iyong sarili? Na? Di ba? Dahil kung tayo po ay naghihingi sa Kanya ng banal na Espiritu Santo, papasok sa katawan mo yan, sa kalooban mo. O kaya, pag naghahayo tayo, sa pamamagitan ng ating mga kamay, na si Lord naman nagpapatong, instrumento lang naman tayo, di ba? Marami tayong nararamdaman. Dahil sabi na natin, pag tayo ay nakaramdam niya, bless ka. Pero pag ikaw nagpatong ng sa may sakit lalo, na wala man lang naramdaman ka, parang wala ang pag-asa. Mas maganda pa rin yung pag pumasok sa katawan mo yung banal na Espiritu Santo, mararamdaman mo. Huh? Pag-akyat pa lang natin ng bahay, mayroon ka na kagad mararamdaman. Lalo higit, kung yung aakyatan mo ay maraming problema sa buhay nila. Maraming suliranin sa buhay nila. Marami kang mararamdaman. Diba? Kaya nga, sabi ko nga sa mga tao, minsan mayroon tayong nakikwentuhan tayo. Mahirap pag tayo ay maraming sapi sa puso natin, maraming basura. No? Kaya nga kami, last meron akong iano sa inyo, nung pumunta kami sa binyag ng apo ko, pagdating namin gabi, nalaman ng kapatid ng manugang ko na nag-pre-over kami doon sa tatay niya doon. Pero humaba pa naman ang buhay, ilang taon pa. Sabi niya, ako din. Sabi ko, naniniwala ka ba sa ganyan? Opo, sige po. Sabi ko sa kanila, alam mo bang naramdaman sa kanilang dalawa? Init at saka lamig. Sabi ko, at saka pangilabot ko talaga grabe. Sabi ko, alam niyo ba yung pinanalangin ninyo kung ano? Sabi niya, opo. Makukuha yan. Mabibigay sa inyo ng aking Panginoon. Sabi niyo, o nga nanay. Kaya nga sabi nga niya, salamat pa rin. Sabi ko nga, pumunta kayo sa amin pag mayroon na kaming binyong malaki. Kasi, sabi ng manugang ko, di ba mama, mayroon din mask? Sabi ko, mayroon mask, kaya lang ngayon, hindi pa kami nag-ano ng mask kasi ang liit pa lang ang pwesto namin. Pag may malaki na kami, pwede na kayo pumunta. Sabi ng manugang, sige, pupunta kami ate. Sabihin mo lang kung pwede na kami pumunta. Sa pa natin po, pwede. Sabi ko, oo, pumunta kayo para makita nyo rin yung gawain namin. Oo, kasi yung langis nga natin gustong-gusto nila yung langis.
Sabi niya, powerful talaga yung langis niyo, ate. Lalo na, doon ko rin sinabi sa kanya na manalangin ka para makuha mo talaga yung goal mo sa buhay mo. Sabi niya, paano? Mag-rosary ka, alas 3 madaling araw, hingin mo doon sa kanya. Alas 3, tuwing alas 3, bumaba man sa alas 3, bago mag-alas 6 dapat nakapag-rosary ka. Sabi niya gano'n, sabi ko, oh. Call center kasi siya, sa bahay lang sila. Oh, patapos sabi, hindi kaya ko yan, gising naman ako dyan sa oras na yan. O di paglaban mo si Lord, mag-rosary ka. Di ba at least interesado sila maggumawa. Kaya sabi niya, marami naman nakuha ko na, pero meron pa talagang gustong kunin. Sabi ko, pag hindi binigay sa'yo ng Panginoon, ibig sabihin, hindi sa'yo yun. Kaya nga nung over ni Lord, sabi niya, okay naman, ako lang na sinabi mo, Ti. Sabi ko, kaya magbago ka na. Kasi mataray din siya eh. Napakataray niya. Siya ang nakipag sa mga kapatid niya kung may mga problema. Mataray din siya. Pero nung nag-usap kami, sabi ko, kala ko taray nito. Bait naman na, sabi nga ng manugang ko, oo nga mama, mataray yan eh. Or sabi ko, tanan mo, hindi po siya ni Lord, di ba? Kaya sabi ko, sige, pag mayroon na kaming mass, pwede ka na pumunta, at sa tawagan ko na kayo. Eh sayang, pag ganito lang, hindi naman natin pwede, mamaya biglang dumami tayo. Eh ilan sila pupunta, 4. Oh, pero sa watabag ng Diyos, sabi niya, pagsisikapan ko talaga. Gagawin ko talaga yung sinasabi niya. Eh sabi ko, ayan, at saka magsisimba ka ha. Nag-online po kami, mother, ate. Hindi pwede yung online. Open na ngayon yung simbahan. Mas maganda pa rin pag tayo nagsisimba sa loob ng simbahan, hindi sa online. Kasi ang online, di ba? Teka, magluluto pa pala ako. Teka, yung sinain ko, baka sunog na. Sa mga bedridden lang nun. Oo. Yung anak ko, baka nasa labas na, susunod mo. Wala ka na sa focus sa pagsisimba mo. Hindi pa rin. Sabi ko, hindi pa rin. Mas maingin pa rin ang pumunta ka sa simbahan. Dahil doon mo matatanggap, doon mo mararamdaman ang Panginoon natin, ang presensya niya. Sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, di ba at least kahit pa paano, alam mo ba, kahit kami habang kami naglilinis ng mga gulay namin, nagluluto, sige namin kwentuhan doon. Eh sabi niya, ang ganda pala pag pumunta sa inyo. No? Sabi ko, lalo na pag nakaramdam ka doon ng kakaibang karamdaman, nararamdaman. Doon naman ako nasiyahan sa kanya kasi parang interesado talaga siya. Gustong-gusto niya talaga. O, di ba? Pag gustong-gusto ng isang tao, mabibigyan talaga siya ng kagustuhan din niya sa Panginoon. Gustong-gusto niya. Kaya talon-talon pa nga siya. Yes, sabi niya, pupunta talaga kami. Sabihin niyo lang. Pwede na. sabi ng nanay, oo, Mare, napakatigas ng ulo niya. Grabing tigas ng ulo niya. Mabuti nga yung asawa niya, napakabait. Bait daw lalaki. Kaya sabi ko, hindi rin maganda ha, naantirin mo yung asawa. Pantay lang kayo. Sabi niya, ngayon ko lang alam yun na. Kasi mataray talaga siya. Pero at least, di ba, nakapaliwanag tayo. Marami kang pinag-usapan. Ang haba na pinag-usapan namin. Kaya tuwang-tuwa naman siya, nalaman daw niya yung mga ganun bagay. Oo. Kaya sabi ko, habang nag-iisip lang yung pagluluto, sumingit siya doon. Sabi ko, okay lang. At least sabi ko, may naunawaan ka na rin. Sabi, ganun pala yun. Kaya pala dapat tanggalin mo yun. Ganun na rin daw niya yung marami siyang basura. Alam mo ba yung nung pinipray over siya ni Lord, ang nakikita niya sa mukha, ang mukha ng kalaban niya, yung bayaw niya, sa side ng lalaki, yun ang nakikita daw niya. Sabi ko, ano ibig sabihin? Magpatawad ka sa kanya. Pag humingi sa'yo ng kapatawaran, pag nagkita kayo, kahit hindi siya mauna, ikaw nang mauna. Kasi pinakulong niya eh. Dahil may ginawa sa anak niya, hindi maganda, pero pinalo yata niya siya. Eh, maliit pa eh. 3 years old ba niya. Na hindi daw niya napigilan ka. Sabi ko, pero pag ganun pa, pag nagkita kayo, yan nandun lang sa bahay nila, malapit lang, hindi ka sa kanya ng sorry. Kahit hindi ikaw nagkasala, hindi ka pa rin. Sabi niya, gagawin ko yan, tatanggalin ko talaga yung dinadala ko. Kasi habang din pinipir-over siya ni Lord, yung mukha ng taong yun, yun ang nakikita niya. Kaya sabi ko, tumikit ka. Isipin mo yung mga kasalanan mo, mag-iwala ka ng sorry, ganun-ganun. Sabi niya, totoo na yung nakita ko yung mukha ng bayaw ko na, hindi ko naman inisip. Diba? Eh sabi ko, sige,
Ipakita mo kay Lord na nagbabago ka na unti-unti kang magbago. Yan. Oo, dahil mahirap kasi, lalo na pag yung pasukan natin ng Espiritu Santo, di ba? Maraming nabibless din sa atin. Kaya nasabi ko nga sa ganitong nakawasalag pa kami sa semento kasi may ginagawa ng hindi siya sumalaktak. Pero tuwang-tuwa ako sa kanya kasi sabi ko ngayon pa lang, tatanggalin ko yan. Di ba? At least nakaayos kasi isang buhay. Dito naman sa John 6:45. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuto sa Kanya, natuto sa Kanyang lumapit sa akin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya tayo, di ba? Nakikinig tayo? Nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos. Pinapakita natin kung ano mga salita ng Diyos at nakukuha natin, natutuntunan natin. Nabibigyan natin ng natuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo umawak, kung paano tayo manalangin at paano tayo marap sa mga tao. Makasalanan ka man o hindi, kaya-kaya natin harapin sila, di ba? At tayo po ay natuto tayong lumapit sa ating Amang nasa langit, kaya natuto rin tayo lumapit kay Jesucristo. Dahil sabi nga, di ba? Di ba? Sabi nga ng ating Amang nasa langit, ito ang aking anak, ito ang kinalulugdan ko. Anong sasabihin niya, susundin ninyo. Kaya tayo magaling pa rin tayo, may pag-asa tayo, magbagong buhay pa rin tayo. Dito naman sa Efeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandaan loob ng Diyos, kayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kahit walang may pagmamalaki. Kaya wala ipagmamalaki ang sinuman ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga, di ba? Ang kagandahan daw ng loob ng Diyos ay hindi ito natin gawain. Hindi ito natin sa atin nagmula. Sa ating Panginoon ito nagmula sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Ito'y kinaloob sa atin ng Diyos na mula sa ikinaloob sa atin ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili lamang. Hindi ikaw ang gumawa, ang Panginoong Hesus pa rin ang gumagawa. Hindi tubungan ng iyong mga gawa kahit walang may pagmamalaki ang sinuman. Walang may pagmamalaki tayo kung hindi si Lord lamang. Amen. Yan yung sinasabi na tumayo ka man sa kalagitnaan ito, sino ka man, elder ka man o sino ka pa man, huwag ka magmamalaki sa iyong kapwa. Dahil hindi ikaw nilalang ng Diyos para magmalaki ka sa iyong mga kasamahan o sino pa man dyan. Kaya tayo mga taong nilalang sa mundong ito, dapat marunong din tayo magmahal at magpakumbaba. Napiruan yung pagpapakumbaba natin. Kasi pag tayo hindi marunong magpakumbaba, ibig sabihin, wala kang pagmamahal sa mga taong nasa paligid mo. Dito sa Efeso 3:14-17. Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng mga ama na mula sa kanya nagkaroon ng pangalan ang bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang iyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa iyong mga puso sa pamamagitan ng iyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng iyong gawain, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Sabi nga ni Jesucristo, nanalangin siya, lungod pa siya sa harapan ng kanyang amang nasa langit. Pagbigyan lamang ang kahilingan niya para sa atin lahat. Dinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. At sa pamamagitan ng iyong pananalig, dalangin ko sa ang mga pag-ibig ay maging ugat at pundasyon sa lahat ng iyong gawain. Diba? Pag-ibig pa rin ang dulo natin. Dahil ang pag-ibig talaga ay walang kasing sarap magmahal. Yan.
Huwag natin sabihin na ikaw lang ang nilalang sa mundong ito. Na ikaw lang ang mamahalin. Ikaw ang nagbigay sa atin ng buhay, dapat siya ang nagbigay din sa atin kung ano nga natin dapat hingin. Kaya nga tayo mga kapatid, sabi niya, di ba, maging ugat sa atin ang pundasyon ng lahat ng iyong gawain, maging ugat ang pag-ibig natin sa isa't isa. Di ba? Hindi pag-ibig na pagmamahalan ng mga pagmahal ng bawat isa sa atin, na isang kapatid o isa man natin magulang. Yun ang ibig sabihin. Yan. Kasi tayo po daw pag wala tayo pananalig, panalangin, hindi ibibigay sa atin ng ating Panginoon yung kagustuhan natin. At hindi magiging pundasyon lahat ito pag gawain natin kung wala tayong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya ingat tayo. Dito sa Episode 5-6, huwag kayong